Hi guys, good morning sa inyo, no. So it's 1 a.m. again in the morning. No, so ngayon ang gusto natin pag-usapan is yung pinagmamalaki nila na Izanagi, no. So breakdown ko na to dun sa last part, sa last or previous na videos, no. Pero feeling ko yung iba hindi pa rin nagigets. Hindi ko alam kung hindi nagigets or in denial, no, or blinded totally, no. So, nga pala dito, mayroong isang WAG squad. Ito nag-message yan. Sabi niya, Sir, mag-open ka kaya ng pinakamaliit mo na port yung pang tights, no? Kasi yung mga WAG squad kasi, sila yung nakakaalam ng mga nilalaro ko na account. Kung mapapansin nyo, doon sa page ko, hindi ako nag-share ng mga port snap, no? Kung meron man, sobrang bihira, no? Yung mga matatagal na. Sobrang bihira kung meron man. So yung WAG squad sa loob, doon na nakikita nila yung mga may FX book ko, yung kung ilan yung capital ko. So especially yung mga matatagal ng WAG squad, talagang nakita rin nila kung ilan yung mga nasunog ko na account, no. So it's paano ko ba sasabihin? Etong tights kasi, meron kasi akong account na for tithing, no. So instead, syempre magbigay ka na po, pero naisip ko kasi na mas mapapalago ko siya, no. Meron akong separate na account for tithing. Mas mapapalago ko siya, mas malaki yung pwedeng mabigay kung lalaruin ko. So yun yung pinaka-concept niyan ng tithing. So I started I think 2018 or 2019. So every year meron akong account na ginagawa para sa ganun. Pero ang point niya lang dito is mag-reveal ako ng FX book daw. Kasi parang naiinis na siya dito kay Lloyd. Kasi nga feeling ni Lloyd is magaling siya. Kasi nga nagpapakita sila ng mga FX book. Syempre, dito sa trading community, FX book talaga yung basihan, no. Pero syempre, kailangan marunong ka rin kumilatis, no. Hindi porket merong link, merong screenshot is paniniwalaan mo na, no. So tingnan mo kung gaano ba ka-realistic yung return, no. Syempre hindi lang return ang tinitingnan doon. So yun yung purpose nitong video na to, is try natin i-breakdown yung pinagmamalaki nila na Isagani 2, no. Sabi nila going to 5 years na. Kumbaga marami ng nalagpasan ng mga unprecedented na events, no. So yun, and then meron ding isang WAG squad, sabi niya, boss, ang dami mo ng mga FX book, bakit hindi mo i-share sa public, ganito ganyan. Bakit hindi mo para matapos na yan si Lloyd, si yang Izanagi niyan, bakit hindi mo na lang i-reveal para tapos na. So, ang sagot ko, natawa ko sa sagot ko sa kanya kasi very impromptu rin yun, hindi ko sinadya. Sabi ko, kasi Brad, kung tatapusin na natin, wala na akong content. Anyway, so tingnan muna natin itong mga nakabukas dito na folder na ba ito nandito. Ay, nako. Ba't kayo ngayon nag-message? Wait lang. I-hide ko na lang to. Pero paano ba mag-off? Minimize open chats. Okay. So, dito, ayun, merong post si Lloyd about transparency, no? Nakakatuwa kasi sa kanila mismo nanggagaling yung transparency. Pero doon sa unang video ko, nung ni-reveal ko na kung ano yung legit na kinita ng account, hindi nila maamin. Pero nagpo-promote sila ng transparency. Kung naalala niyo yung pinaka first video na yung Road to Mustang, ni-reveal ko na paano kayo makakabili ng sports car kung ang kinikita nyo lang is $600 for the whole 6 months during that time. 7 months lang yun eh. Kung $600 lang yung kinita ng account nyo, paano kayo nakabili ng sports car? Bakit minimislead nyo yung mga tao na nakabili kayo dahil sa profits? Which is, ang profits lang naman,
$600 plus, no? Ngayon, hindi nila agad inamin yun. Kumbaga, after a while pa nila ni-reveal na yung reason bakit sila nakabili ng sports car is dahil dun sa commissions. Nandyan sa, I think, second video or third video na ko, no? Doon lang nila ni-reveal na yung sinasabi nilang profit sharing daw is yun yung pinambili nila, no? Yun yung pinagkuhanan nila ng pambili ng sports car. Which is again not true. Hindi siya profit sharing. Commission yun. 'Di ba? So, asan yung transparency doon? Asaan? Ay nako. Believe talaga ako sa mga taong to. Grabe. Nakakabilib. Sobrang nakakabilib. Saan sila humuhugot ng kapal ng mukha, no? Ay nako. So, sabi niya dito, transparency report lang with R2F. So, yung R2F, yan yung Road to Ferrari, no? Na hindi ko alam kung Road to Ferrero na ngayon. Ay, no. So, 500 USD capital for high-risk capital is drawdown as of the moment, blah, blah, blah. Sobrang lakas ng USD. Nasabi ko lang sa inyo, malakas yung USD. Ayaw nyo maniwala. We open trades sa last consolidation expecting a retracement. Hindi porket nag-consolidate yung market, magre-reverse na yung market. Ay nako, fundamental. Basic, hindi porket nag-consolidate yung market, pwede mo nang i-assume na magre-reverse yung market. No. Accumulation lang yan. Next, we open trades, blah blah blah. Kaso bumaba pa lalo. But daily charts are at RSI 30 already. So, RSI lang yung binabasihan nila dito. So, we were expecting a retracement soon. Retracement soon. Wala na. Mas malalim na to ngayon. No? Pumalo pa yan ng 1.24. Nasa D1 time frame to. Ay, nako. Ano naman to? So, stay in your lane. Okay, so tingnan natin yung mga comments. So, bago natin i-breakdown yung yung Izanagi to. Konting patalastas lang, no? Kasi curious ako sa mga comments, yung mga sinesend sa akin na screenshot ng comments, no? So, nandito nagagaling yan eh. Ayan, sir, totoo po ba na marami daw nasunog na account sa mga subscribers nyo? Paano nangyari yun, sir? Inong giyera ng Russia at Ukraine, tapos yung pandemic, di ba nag-survive ang Izanagi? Totoo ba kayong walang nasunog doon? Okay, hope. Nope, sino po nagsabi? Wala naman pong nasunugan sa copiers natin ni isa, especially sa mga low risk copy trading natin. Though may high risk tayo na nagdo-drawdown, but yeah, high risk kasi yon, so aggressive. But wala namang nasunugan. Dito ako medyo nasaktan talaga. Kasi sa dami nang nagpi-PM sa akin na masama ang loob, no? Ang dami nilang nasunugan. Kasi sila ng mga screenshot. Siyempre, takot sila magpa-reveal, no? Ayaw nila ng ng expose yung pangalan nila. So bina-blur ko na lang, no? Pero kahit yung mga nasa loob ng GC nila, sila mismo makapagpatotoo. Actually, ang dami nang nagsialisan eh. In denial pa rin tong grupo na to eh. Grabe sila makahype ngayon ng Izanagi to. Yun yung parang pinaka-defense mechanism nila ngayon. Hina-highlight nila ngayon yung Izanagi to para hindi masyadong ma-highlight yung drawdown na nangyayari sa R2F, no? Actually, sa kanila drawdown lang yun kasi malaki yung capital nila. Pero, paano naman yung mga hindi nakapag-top up? Sila kasi nag-top up eh. Di ba? Ay nako, yan. Of course, manggagaling sa haters na walang credibility. So, ako talaga yun. Wala akong credibility. Ako pa ba? Ay nako. LOL, wag kang magpaniwala dyan. Yung network na sa Forex. Okay, check mo evidence. Okay. So ito, pinagmamalaki niya pa rin to, itong Road to Ferrari na to, no, na nag-drawdown lang, no. Eh, syempre magdo-drawdown lang yan kasi nga, nag-top up kayo, malaki yung buffer nyo, paano yung mga maliliit yung capital? Ay, no.
Don't worry, kukonsolidate ko lahat ng screenshot galing mismo doon sa GC nyo. Hindi yung sinend sa akin ha, galing mismo doon sa GC nyo. No, para hindi ka na in denial. Pinagmalaki mo pa yung sunog, bla bla bla. Okay. Ito naman, dito ko natawa kay Mark, no? Mark Anthony. Sabi niya, hindi pa naman susunog, lumalaban pa, tiwala lang kay Sir Lloyd. Tapos sinend niya yung account niya. Ay, no. Hindi pa naman ha. Grabe, kawawa. Sobrang blinded. So, the fact na ganito yung situation ng account niya, pero nakukuha niya pa rin purihin si Lloyd. Sobrang blinded. Sobrang blinded. Copy trade yan, sir. Yes, sir. Painis ka ba? Ay, nako. Sige. Ano pa tong isa? Dito. Okay. So, ito yung isa nagi 2. Yan. Ito yung pinagmamalaki nila. So, 2021 to 2024, going to 2025. So, going to 5 years na. Na-survive daw lahat ng possible na masunog yung account, no? So, meron siyang drawdown na 39.77%. Dito rin nakakopy yung account ni Lloyd na isa. I think ito, 2021 din yung starting. Yan, 2021 din yung starting. So, dito, tingnan natin yung gain, nasa 720%. Yan yung pinagmamalaki nila. 720% daw yung gain sa loob ng more than 4 years. Okay? Pero, sa totoo lang, hindi po totoo yan. Kaya lang umabot yan ng 720 kasi merong additional mga deposits dyan. Nagbabuffer game sila. Okay? Ang pinaka-absolute gain, yan yung nagre-reflect kung ano yung totoong kinikita nung account. No? And-explain ko na yan doon sa unang video. So, ginawa ko, sinample ko siya dito sa Financial Freedom. Yan, which is nakalabas dito. No? Sige, gawin ulit natin dito. So, para mapalabas natin yan, i-refresh ko lang Yan. Kasi nagbago na yung profits So, para mapalabas natin tong $96, no? $96 na yan. Kailangan palabasin natin yung absolute gain na 72% para mahulaan natin kung ilan ba talaga yung deposits. Kasi dito nakatago Nakatago, di ba? Hindi natin alam kung ilan yung deposits. So ngayon, i-reverse engineer natin to. Itong merong naka-reveal na 96. So i-assume natin na hindi natin alam, no? Pero ang gagawin natin, kailangan mapalabas natin yung 72%, no? So, let's say for example, hindi natin alam. So, lagay ko muna 100K dito. 100K. So, ngayon, medyo malapit, 69, no? So, dahil maliit, ibig sabihin, malaki yung nilagay ko na capital, no? So, kung bababaan ko, let's say 80K. Kinakapa ko pa, hindi ko alam na 96. So, mataas naman, 87%. So, kailangan i-adjust ko ulit. Taasan ko para bumaba yung 87%, no? So, let's say nakuha ko na. Let's say 96. Let's say sabihin na natin 90. 90 muna. Para mapalabas natin yung 0.72 na absolute. 0.77, so konti na lang. No? So, lagay ko 96. Copy paste ko na lang. So, ayan. Lumabas yung 72%. So, yan yung eksaktong deposits niya. Kasi napalabas natin yung eksaktong absolute gain. So, same thing dito. So, kung gusto natin malaman kung ilan yung deposits niya dito, no? Total deposits is kakapain natin, palalabasin natin yung 15.67. So, i-duplicate ko to. Tapos kapain natin. Start tayo ng 10K. So, mataas yung percentage, no?
So, try natin babaan, 5K. Taasan natin, 15K. Okay, bumaba. So, pag tinataasan ko yung capital, bumababa, no? So, gawin kong 30K. So, 29. So, ang hinahabol natin, 15%. So, gawin natin 40K. Okay, kunti pa. 45. Kunti pa. So, gawin natin 50. 17%. So, 2% na lang. So, gawin natin 55. Okay. 57. 15.53. 15.67. Kunting-kunti na lang. So, 50. Gawin natin 500. Or 58. 15.26. 15.67. Gawin ko 56. 15.8. 55. Mali. Kailangan taasan ko. 58. 15.2. 15.6. So, nasobrahan ako. So, 57. 57. 500. So, 1539. 36. Makukuha natin to, relax lang. 57. 1534. 1567. 800. Ayan, 1531. Ay, 6731. Okay, sobrahan ako. So, 300. Bawas pa. 200. Bawas pa. 15.6. So 57. Ilan? Bawasan ko pa. 56. 800. 15, 58. Kunti na lang. 1566, 67. So 0.01% na lang. No? So nasa 56,500 yung total deposits dito sa account na to, no? Pero regardless kung ilan man 'yan, ang pinaka-point kasi dito, yung pinagmamalaki nila, no? Yung pinagmamalaki nila, yung 720%, no? Hindi po totoo 'yun. So, ibig sabihin, ang totoong kinita lang is 15% noong 50, ilan nga yun? 56,500. Yan lang po yung kinita niya. Ibig sabihin, kung 4 years, 2024, no? Kunti na lang, December, January, 5 years na. No? So, consider na natin 5 years. Ibig sabihin, 15%, 0.67. Bakit i-consider na lang natin 5 years? Kasi 2 months na lang din naman, 5 years na. So, i-consider na lang natin. Tsaka kung mapapansin nyo, hindi na masyado magbabago yan kasi pitik-pitik na lang yung gagawin niya dito. Yun yung sinasabi ko sa inyo na itong account na to is for credibility purposes lang. Hindi talaga to yung pang profits talaga nila, no? Ang profits nila dito is yung BPS, no? Pag nag-copy ka dito, kakatayin ka sa BPS rent.
No, kasi katulad nito, kaya siya naka-open sa akin eh. So, isa to sa copier nila. So, sabi niya dito, nagtitrade na po ako sa CryptoSpot lang naman. Nagtry ako mag-Forex kay Zanagi. Pero 2 months lang ng BPS lang. BPS ko, di ko na tinuloy. Kasi yung 500 USD ko, halos pambayad lang sa BPS ang profit. No? So, sobrang pitik-pitik lang talaga yan. No? Kaya mapansin nyo ngayon, Wednesday na, ang trade niya pa lang is 2 trades pa lang. 2 trades pa lang. So, it makes sense. It makes sense. Kasi, for credibility talaga to. Ang purpose nila dito, ma-prolong to. I-assume natin umabot ng 10 years. Ipagmamalaki pa rin nila yan na ito yung account na umabot na ng 10 years. Pero in reality, titingnan nyo yung absolute gain, halos wala rin kinita. Totalo pa to sa inflation. 5 years. 15.67. Sabihin natin. 5 years. Sa loob ng 5 years, no, 15.67 divide 5 years. So, every year, kumikita lang siya ng 3.13%. Divide 12. So, 0.26% lang monthly. Diba? Yan o, hindi magsisinungaling yung absolute gain. Magbabago yan kasi i-overall niya yan eh. Pag nagbawas kayo ng capital, mas mabilis yung pagtaas ng absolute gain. Pagka nagdagdag kayo ng capital, syempre, mas maliit yung adjustment ng absolute gain. Pero magre-reflect lahat yun doon sa overall gain. Na bawat top up nyo, bawat dagdag nyo, babasahin siya ng FX book as profits. Kaya tumataas yung gain. Kaya umabot ng 720%. Yan. Diba? Which is dito, oh. Kitang-kita yan dito sa financial freedom. Ayan, oh. 693%. I-refresh ulit natin to, ah. So, yan. 693.59%. Okay? So, yung 693.59%, yan yung tinutukoy na 72% gain. Based dito sa overall deposits. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na base yan sa $500 lang. Kasi yun lang yung base capital namin sa mga copy trader namin. Hindi pwede. Kasi ito yung nandyan sa loob eh. Diba yan yung pinasok mo eh. Hindi mo pwedeng sabihin na base lang yan sa 500. Eh ngayon, bakit hindi siya 500? Nasa 6.5 yung capital. Diba? Dapat kung gusto mong i-maintain yung sinasabi mong base na $500 na capital, dapat laging $500 yan plus additional 0.72% profit. Diba? Para yung mga nag-copy sa'yo na 500, makakasurvive talaga. E paano pagka nag-drawdown katulad ng nangyayari ngayon? Diba? Nakakasurvive kayo kasi ang laki ng buffer nyo, nalalaro nyo yung buffer nyo. Lalo na tong Road to Ferrari. Yan, mukha lang siyang 78% ngayon pero umabot ng 50% yan, no? Tingnan nyo, deposit 28. Withdrawals. Ito wala tong commission na pumapasok. Hindi siya katulad nung financial freedom. Kapag tinignan nyo yung history, may commission na pumapasok. Ganyan. Dito sa Road to Ferrari, wala yung ganyan. Although hinide na nila yan ngayon. Yan. Pero alam ko meron ako nitong extracted na Excel bago pa nila na-hide yan. Try natin i-discuss yan sa susunod. Pero ang point ko lang, dito sa Izanagi, saan kayo humuhugot ng kapal ng mukha? No? Bakit yung pinagmamalaki ito? Ilang percent yan monthly? 0.26% monthly. In 5 years, 15%. So kung kayo magka-copy trade kayo dito, tama yung sinabi nung isang nag-copy trade eh. Talo pa siya sa pambayad sa BPS. Kasi nga, eto originally, ang purpose talaga niyan is pagkakitaan yung BPS rent. No? Eto, ilabas natin yung full operation.
Ito mga deactivated na accounts kasi, maraming data privacy dyan eh. Yung mga pangalan ng mga nasunugan, simula nung 2021, 22, 23, 24. No, i-respect natin yung privacy nila. Pero kung gusto nyo malaman yan, isend kasi yan. Joke lang. Report. Okay, so, ito yun. Pinakita ko na to sa last video. Ito yung financial report nila sa VPS Rent. No? So, ito 2023 April to. Ang users nila is 903. So, yung kinita nila is 387,000. Okay? Plus 394. 2023 lang to ha. Nagsimula sila 2021. No, hindi ko na mahanap yung data nila 2021 tsaka 2022. Pero 2023, ito yung data nila. So, May, kumita sila ng 394, 932 users, no? And then June, kumita sila ng 400,000, 401. And then July, kumita sila ng 427,000. And then August, kumita sila ng 444,000. September, 500,000. October, 490. And then November, 459. 507, 500,000. 500,000. 416,000. 500,000. So 2024 na to. Hindi na nila to na-update. Ang plano ko sana nito, hindi ko agad to ilalabas. Hinihintay ko mag-update itong mga files na to. Kaya lang, wala eh. Dala ng sitwasyon. Kailangan nang ma-expose. Ang dami nang umiiyak. Di ba? So yan, pinagkakakitaan nila yung BPS. Ngayon, kung newbie ka, isipin mo, boss, kailangan naman talaga namin yung BPS para mag-run yung EA. Para gumana yung ang copy trading namin. Alam nyo ba na ang isa sa paraan para pagkakitaan nila yan, no? Let's say sabihin natin 500,000. Actually, hindi 500,000, nasa 700,000 na sila ngayon kasi ang users nila nasa 1,483 na. So nasa 730 or 740,000 na sila monthly. No? Pero for sure, this month halos tapyas niyan 70% mawawala dyan. Bakit? Kasi ang daming nasunog nga last week. Kahit yung mga matatagal na, pati yung mga bago nakikita nila kung ano yung totoong sitwasyon. For sure ako hindi tatagal yan. So babagsak talaga to. Okay? So ang ginagawa nila dyan, mag-bulk orders yan sa BPS. Ngayon, sa isang BPS account, hindi lang isang i-install nila na MT4 dyan. Pwede kasi silang, depende sa capacity, sa specs ng BPS, pwede silang mag-install ng 5 to 10 MT4 running doon sa isang BPS. So, ibig sabihin, kung nagbabayad kayo ng 500 pesos per user, no? Sa 10, merong 5,000. Ngayon, babawas yung isang user doon, siya lang yung magbabayad, then the rest, tatakbo sa same BPS. Di ba? Kaya dapat, kung gagamit kayo ng BPS, kayo mismo yung bibili ng BPS, kayo mismo yung mag-manage ng BPS. Kaya lang, ang tanong, ialaw ba nila na hawakan nyo yung EA na magka-copy trade? So, yun yung isang paraan ng kitaan dyan sa BPS. Kung 10 kayo, isa lang yung magbabayad dyan sa BPS, and then multiple MT4s, hanggat kaya nung BPS patakbuhin yung multiple MT4s, sasagarin nila yon para yung mga additional fees, kita na nila yon, no? So, that's business, no? Pero, kung akong tatanungin nyo, okay lang sana yun kasi business yun kumbaga, part ng business yun. Especially, kung legit naman na makakatulong talaga sa inyo, why not? Magkano lang naman yung 500, di ba? Pero hindi. Grabe yung grabe yung nasunog.
Nakakasunog din naman ako ng account, no? Pero hindi ganito. Grabe. Grabe yung nadamay. Yung mga tao na nandyan, hindi pinupulot yung pera. Majority dyan, OFW, seaman, mga pinaghirapan nila yung pera nila. Meron dyan, retirement yung nilagay. Meron dyan, umutang pa. Kaya yung isang post ko, nagsumbong siya, natalo na siya, nasunugan na siya, may utang pa siya. Diba? Hindi kayo nakakonsensya? Seryoso kayo? Ganun na yung nangyari. Tapos ngayon, grabe pa rin kayo maka-hype, in denial pa kayo. Dinideny nyo pa na merong sunog. Di parang insulto yun doon sa mga taong nasunugan. Parang biglang hindi sila nag-exist. Ay, nako. Meron pang isa. Ito, Micro Izanagi. So, ito, 2021 din to 2024. Ito, another for credibility purposes ulit to. Pero yung absolute gain niya lang is 4.31%. Hindi ito ginagamit. Ang ginagamit nila ngayon na pang hype, ito. Yan. Kasi mas malaki, 720%. Pero for credibility purposes na lang yan. Pitik-pitik na lang yan. Ayan, oh. Para lang ma-maintain yung account, hindi madisgrasya. So, yung mga papasok dito, ang pagkakakita kayo sa BPS. Pagkakita kayo sa BPS. Tapos pag nakapasok na kayo, mapapansin nyo, boss, parang kulang na kulang yung trades nung Izanagi to para pambayad sa BPS. Kulang pa. Ngayon, bibigyan ko ng another option. Meron tayong high risk na account. Baka gusto nyo pumasok. Meron tayong 7D or R2F. No? Punta kayo doon sa 7D or sa R2F. Tapos pag nandun naman na kayo, doon ang commission naman. So yun naman yung kitaan naman sa commissions. Kasi nga, dahil high risk, more trades. Dahil pagka more trades, more commissions. Di ba? Masaklap nun, manalo matalo, meron silang kita. Kayo, natalo kayo, sila may kita pa rin. Ano mo, Wednesday na, dalawa pa lang yung trades. Paano kayo? Kulang pa pambayad ng BPS yan. Diba? Pinopromote nyo yung transparency, ba't nakalak lahat to? Ba't nakalak lahat yan? Diba? Gusto nyo ng transparency, ba't nakalak lahat yan? Gusto nyo ng transparency, bakit hindi nyo aminin na yan lang talaga yung kinita ng account? Ilabas nyo yung profit, ilabas nyo yung profit tsaka yung deposits. Makikita nyo na yung 15.67%, yan yung actual profit. Ouch, ang sakit. Tama na, boss, wag. Ay, nako. Yung pinagmamalakan yung 15.67%, ay, nako. Ito si Wag Forex, tira ng tira to, wala namang pinapakitang FX book. Okay, tanungin kita, pagka meron ba akong pinakitang may FX book, ibig bang sabihin nun, tama na, ulitin ko, i-rephrase ko, sorry. Pagka wala ba akong pinakitang may FX book, okay, ibig bang sabihin nun, sila na yung tama? Dahil wala akong pinakitang may FX book, ganun ba yun? Dahil wala akong pinakitang may FX book, sila yung tama kasi meron silang pinapakita na may FX book na deceiving naman. Okay? Pagka wala ba akong pinakitang may FX book, may ibabalik ba nila yung mga nasunog nilang account?
Sige, ganito na lang. Pagka meron akong pinakitang may FX book, okay? Pagka meron akong pinakitang may FX book, no? Meron ba kayong lakas ng loob magpakumbaba? Yan yung tanong ko sa inyo. Meron ba kayong lakas ng loob na mag-sorry man lang dun sa mga nasunugan ninyo? Hindi nyo sila iwanan sa ere? Oh. Di ba? Ganito na lang. Meron ba kayong lakas ng loob na hatian man lang sila sa commissions na pwede nyong makuha? Kasi dito, ang laki ng commissions nyo. Dito pa lang sa Road to Mustang, Financial Freedom. Ayan o. Bawasan mo ng 500 dyan. 95,000 ang commissions. Magkanong investment capital lang yun? Nasa 150 plus lang ata. I cannot remember. How much more doon sa R2M na umabot ng sa 7D, umabot ng 1.5 million yun. Dito sa Road to Ferrari, hindi ko alam kung ilan yung naging total na investors dito. Meron ako nakita, nasa 3.6 million, pero hindi pa ako sigurado. Iko-confirm ko yun. Pag na-confirm ko yun, ilalabas ko sabay-sabay lahat yan. No? Kasama yung sa 7D. Ay, no. Yung pinagmamalaki nyo na 72%, guys, sa loob ng 5 years. Ay, actually, hindi ko na dapat talaga kailangan gawin to eh. Pero, syempre, yung mga WAG squad, routing sila na ilabas ko to. Okay. Aminin ko na sa inyo, no? Ito yung totoo. Kinig mabuti ha. Wala talaga akong malaking kapital. Wala talaga akong pera. Ito, ano lang to. Staycation lang to. Yung mga sasakyan na nakikita nyo ginagamit ko, rent a car lang yan. Wala talaga akong malaking kapital. Kaya nga nagtsatsaga ako sa mentoring eh. One-on-one pa yan ha. Kasi nga wala akong pangkapital. No. Ang ginagawa ko ngayon, naghahanap ako ng mga competition sa mga prop firms. At least, just in case, manalo tayo, meron tayong instant cash, di ba? Kasi may mga cash prizes doon. Tapos naghahanap din ako ng mga broker na nag-o-offer ng mga bonus, no? Yung mga pag sign up mo, meron ng free cash agad, no? So, so eto, sige na nga. Ito yung Panampal Port na ginawa ko, no? So ito, tsunami. Ayan, nakatapat na yun. So, refresh natin. Baka sabihin, baka inspect element yan, ha? Ayan, inspect element. So, ito, tatakpan ko yung broker. No? Kasi nga, hindi ako nagpo-promote ng broker, eh. Tatakpan ko yung broker. Refresh ulit natin. Reload. Okay, yan. Okay, isang reload pa. Para masabi nyo na hindi siya inspect element, no? Hindi siya edited na HTML. Ay, nako. So, eto, meron siyang bonus. Bonus lang to, guys. Wala nga akong pang-deposit. Ang kulit niya, wala akong pera. So, umasa lang ako sa bonus, no? So, ayan, deposit is $30, no? Ayan, i-refresh ulit natin. Ay, nako. I-refresh ulit natin. So, yung $30 na yan, nag-start yan November 8. I think during that time, nung araw na yan, bati pa tayo eh. Magkakaibigan pa tayo eh. Hindi ko lang sure, hindi ko lang ma-remember eh. So, wala sa intention ko na ito gawing Panampal Port. Actually, parang normal na challenge ko lang yan. $30 challenge. 5 years ago, meron akong ginawang $30 challenge. 2018? So, I think 5 years ago, kasi nag-share ako ng story doon sa personal FB ko eh, about doon sa $30 na challenge ko. So, meron talaga akong ginagawang ganyan. Pinagtitripan ko talaga yung bonus ng mga ganyan. So, ngayon,
hindi ko intensyon na gawin pa ng palport to. Kaya lang kasi, dahil sa sitwasyon na lang din ngayon, no, wala akong plano talaga maglabas ng FX book. Wala talaga, no. Sabi ko nga, hindi ko kailangan patunayan yung sarili ko. Kasi, kayo yung merong may kailangan patunayan. Kasi kayo yung nagsusunog eh. Gets nyo? Kayo yung nagsusunog eh. Pero sige, pagbigyan natin. Eto, boss, talo ka pa rin kasi yung isa nagito magpa 5 years na. Ikaw, wala pang isang buwan. Kumbaga, 8 to 26, 18 days pa lang, 19 days pa lang. 18 days, 19 days pa lang. Talo ka pa rin nun kasi mas matagal yun, 5 years yun. Eto, pwede kong paabutin to ng 5 years, 10 years, kahit ilang years ang gusto mo. Ang gagawin ko lang dito, pipitik-pitikin ko lang din to. Pero, ang ganda na ng absolute gain ko. Ang ganda na ng actual gain ko. Taob na silang lahat agad. Common sense. Gamitin nyo, guys. Refresh ko ulit. Tingnan natin yung balance. Ayan o. Halos 0. 30. November 8. Ngayon, 5.8k na. Di ba? Profit. Boss, ang laki naman ng drawdown mo, 89%. Hello, $30 lang yan. Computein mo nga. Nako. Compute natin. Let's say mag-trade ka ng isang forex pair at 1.2, no? 1.2 yung current price. Mag-trade ako ng 0.01 lot. Ilan yung 0.01 lot? 1,000 units. I-times natin sa 1,000. Okay, $1,200. Ang kailangan ko bayaran kung naka 1:1 ako. Dahil naka 500 yung leverage nito, i-divide natin. So, ibig sabihin, kailangan ko magbayad ng margin use, no? Or deposit dun sa broker para mabigyan niya ako ng 0.01 lot na position. Kailangan ko magbayad ng $2.4. Margin use pa lang yan. Pag open mo ng trades, hindi ka pa panalo, hindi ka patalo. Nandun pa lang 0-0 pa lang yan. Meron ka na agad babayaran ng 2.4. So, i-divide natin sa capital. Times 100. 8% agad yung exposure ko. Isang pair pa lang. 8%. 8% na. Diba? So, ano magagawa ko? Ang liit ng kapital. Diba? Pero mas papansinin nyo ba yan kaysa dun sa na-generate na profits? Sino ba makakagawa niyan? Sige nga. Yung pinaghirapan nila ng 5 years, butal ko lang Wala nga mas malaki pa yung butal ko I-reload natin. O ngayon, meron ba kayong lakas ng loob na magpakumbaba? Yun yung tanong ko sa inyo. Dahil nilabas ko ba ito, magbabagong buhay na kayo? Hindi rin naman. Sa kapal ng mukha nyo yan, hindi. Saan kayo nakakita? 50,000 pips sa loob ng 20 days. Trades 191. Talo 27. 86% na win rate. Ay nako. I-refresh ulit natin. Baka edited, Photoshop, anything. Ibato nyo na lahat ng gusto nyo ibato. Ay nako. Kaya kayo, sa mga newbie, no, huwag kayong padadala sa mga flowery words, no. Mga galing magsalita to Kahit na nagkakasunugan na, ang galing pa rin magsalita. Kasi alam nila na weekly, monthly, merong makakita ng mga old videos nila, ma-hype, mag-i-inquire, newbie. So, another cycle na naman. Nagsimula sila 2021. Magti-2025 na ngayon.
Sa palagay nyo, yung papasok ngayon, possible ba na hindi mangyari sa inyo yung mga nangyari simula ng 2021 na nagkasunugan hanggang 2024? Diba? Kawawa yung mga life savings, kawawa yung mga umaasa na makapag-for good na sa Pilipinas. Na maranasan din nila yung pumupunta sa beach, naliligo sa jacuzzi, kasi yun yung madalas nilang pinapakita eh. Selling the lifestyle. Networking ano yan eh, style yan eh. Selling the lifestyle, buying sports car. Ay, no. Bahala kayo. Pera nyo yan. Pero, sa dami na nag-message sa akin, no? Nag-PM, mga nasunugan, mga umalis na sa GC nyo. Maawa naman kayo sa kanila. Kahit pakumbaba na lang, pasensya, aminin nyo na lang. At least lumuwag-luwag man lang yung pakiramdam nila, hindi yung nasunugan na, iniwanan nyo pa sa ere. Tingnan natin kung ipagmamalaki nyo pa tong Izanagi to. Tingnan natin kung meron pa rin kayong mukhang ipagmalaki yung mga Izanagi to nyo na performance. 15%. Ang laki-laki na nga ng kapital nyo. Magkano lang yung kinita nyo? Samantalang ako, $30. Ay, no. Parang Federal Reserve, no? Printing money out of thin air. Ay. Account ko yan. Account ko yan. Refresh ulit. Baka hindi kayo makatulog niyan. Ay. Bahala kayo. Yun lang guys, no? 2:00 na naman. So hopefully, yung mga newbie, no? Hindi ko ginagawa to, sa totoo lang, hindi ko ginagawa to para pumasok kayo sa akin, no? Hindi talaga. Tinuturuan ko kayo, gawin yung due diligence nyo. Mag-research kayo. Huwag kayo padala sa mga flowery words. Kahit sa akin, no? Kung gusto nyo pumasok sa akin, gawin nyo pa rin yung diligence nyo. Tingnan nyo yung YouTube ko, yung Facebook ko, mag-research kayo sa Google, tingnan nyo yung review ko. Merong mga bad reviews dyan, i-weigh nyo. Merong mga, hanapin nyo sa internet, merong mga bad reviews dyan. I-weigh nyo yung situation. Pero wag kayong padadala. I-search nyo kung sino nag-post. Tanungin nyo direct Ay, no. Same thing sa ibang tao. Pagka gusto nyo pumasok sa copy trading, tingnan nyo. Message nyo, observe nyo yung community. Kung toxic ba, katulad ng Wag Forex, sobrang toxic. Pero yung mga nagko-comment, ang sasaya. Yung natotoxican lang talaga is yung mga tinitira ko. Yun yung natotoxican, no? Pero nasasabi nyo lang yan kasi wala kayo dun sa situation na hindi kayo yung nasunugan, hindi kayo muntik ng ma-scam, no? So always do your own diligence, guys, no? Okay? Yun lang guys, no? Message na lang kayo kung may mga concerns kayo, may mga tanong kayo, no? And hopefully,
tulong na maliwanagan yung mga in denial pa rin, no? Yun lang guys. God bless and more peeps to everyone, no? Bye.